sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, huminga ng malalim si Yun Ian, at mula sa kanyang bibig at ilong ay umagos ang nagliliyab na gintong enerhiya, tila isang ilog ng liwanag na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Dama niya ang panibagong kapangyarihang unti-unting sumisiklab sa kanyang laman at kaluluwa. Tumindig siya ng tuwid, ang kanyang mga matay kumikislap sa gintong liwanag na bang kayang dukutin ang mismong kaluluwa ng sinumang tumitig. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng gintong enerhiya, tila isang Diyos na bumaba mula sa langit upang magkatawang tao sa lupa. Kasabay nito, mariin niyang ibinulong sa sarili, puno ng paninindigan, ang lahat ng naaksayang chi, muling bumabalik. Nang masaksihan nito, nanlaki ang mga mata ng Crown Prince, bakas sa kanyang mukha ang sindak at pagkabigla. Worry hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, nanginginig ang kanyang tinig ng itanong, balot ng kalituhan, ikaw, ano ang nangyayari sa iyo? Ngunit walang pag-aalinlangan, malamig na tumugon si Yun Ian, ang kanyang titig ay matalim, puno ng paghamak, maghanda ka, mahal na prinsipe. Sa narinig, mabilis na bumuo ng sunod-sunod na handsill ang Crown Prince, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa matinding inis, mariin niyang sambit, puno ng pang-uuyam, ha? Naging matigas ka lang matapos mong basagin ang isang formation, at may kumpiyansang idinagdag habang tinatapos ang kanyang handsill, subukan mo naman ito. At doon, mula sa alikabok ng lupa ay bumangon ang 4 na dambuhalang dragon na yari sa buhangin, ang kanilang mga hiyaw ay umaalingaw-ngaw, kayang basagin ang pandinig ng sinumang makarinig, ang kanilang presensya ay mabigat, nagdadala ng takot at anino ng pagkawasak. Ngunit sa halip na manginig, mabilis na sumugod si Yun Ian, bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon, ang apoy ng tapang ay naglalagablab sa kanyang mga mata, sa kanyang isipan, mariin niyang winika, hindi na ako mamamatay sa mga atakeng gaya nito. Dagdag pa niya, habang ang kanyang mga yapak ay kumikidlat sa bilis, ngayon ko nauunawaan, nakamit ko na ang 3 bulaklak na nagtitipon sa tuktok, ang mga hakbang ng Transcending Peaks at Mountain Lord ay iisa lamang na galaw. Sa puntong ito, ang 4 na Sun Dragons ay sabay-sabay na sumugod, ang kanilang mga mata ay naglalagablab sa gintong enerhiya, kasabay ng presensyang nagbabadya ng ganap na pagwasak. Ngunit si Yun Ian, walang takot, ay agad na ginamit ang kanyang kasanayan na tinatawag na, ang Panginoon ng Bundok, lumalampas sa matatiyog na rurok, buong tapang niyang sinalubong ang mga dragon, ang kanyang mukha'y hindi matinag sa determinasyon. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang isa pang kasanayan, hakbang ng Panginoon ng Bundok na lumalampas sa mga rurok, sa sobrang bilis, siya'y nagmistulang tigre na dumadagat, madaling naiwasan ang bawat pag-atake ng mga dragon na yari sa buhangin. Nang masaksihan ito, napakagat ng ngipin ng Crown Prince, ang kanyang mukha'y pinaghalo ng gulat at galit. At sa sandaling yon, malakas na lumundag si Yun Ian patungo sa Crown Prince, ang kanyang mukha'y nagliliyab sa determinasyon na wakasan ang kanyang kalaban, at sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang kasanayan na Shadow Step, bigla siyang naglaho, iniwan lamang ang maitim na usok na nagbabadya ng kamatayan. Napakunot ang noo ng Crown Prince, at sa kanyang mukha'y bakas ang nag-aalab na galit, mariin niyang winika, puno ng paghamak, ha? Isa na namang panlilinlang, at sa kanyang sigaw na umalingaw-ngaw sa paligid, sa tingin mo ba'y malalampasan mo ang aking buhawi? At doon, biglang bumangis ang isang napakalakas na sand tornado, umiikot, nagngangalit, at pumapalibot sa Crown Prince upang siya'y ipagtanggol. Dala nito ang nakabibinging ugong ng hangin at mga buhangin na tila ba kayang pawiin ang lahat ng madaganan. Ngunit sa halip na masindak, seryosong tinitigan ni Yun Ian ang buhawi, sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang determinasyon, at sa kanyang isipan ay mariing nagwika, yan ang bunga ng libu-libong wind formations. At sa isang iglap, walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ang kanyang nakamamatay na kasanayan, sever ang mountain swordsmanship technique, building landscape painting, kasabay nito'y sunod-sunod na mga atake ang kanyang ibinuga, bawat hampas ng espada ay tila kidlat na humahati sa hangin, winawasak ang buhawi, buong loob niyang isinambit, puno ng kumpiyansa, kaya kung salagin ito. Dahil sa walang humpay na pag-atake ni Yun Ian, unti-unting nagkadurog-durog ang sand tornado, ang Crown Prince ay napanganga sa matinding gulat, at ang kanyang dibdib ay dumadagundong sa kaba. Nang masilayan ni Yun Ian ang pagbubukas ng pagkakataon, agad niyang sinunggaban ito, buong tapang niyang winika, puno ng paninindigan, hindi ko nabasag ang depensang ito noon, ngunit ngayon, magbabago ang lahat sa pamamagitan ng Sword Gang.
At sa isang iglap, buong lakas niyang pinakawalan ng isang malinis at matalim na hiwa ng espada, tumama sa leeg ng Crown Prince, tumalsik ang dugo, kumalat sa paligid na parang pulang ulan. Bahagyang umatras ang Crown Prince, mariin niyang sinipat ang dugong dumadaloy mula sa kanyang sugat, bakas sa kanyang mukha ang takot at pangamba, hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Ngunit hindi siya nagpadaig, sa huling sigaw ng galit, pinakawalan niya ang isang mapangwasak na sandblast, umalingaw-ngaw ang pagsabog, yumanig ang paligid, at ang presyon ng hangin ay tila dudurog sa lahat ng nakapaligid. Kasabay nito, galit niyang isinambit, mamatay ka na. Ngunit nang hamupa ang usok at buhangin, doon nasalayan ang nakamamanghang tanawin, si Yun Ian, nakatindig ng tuwid, ang kanyang espada'y nakatutok sa harap, sa kanyang mukha'y bakas ang malamig at nakakamatay na presensya, at sa kanyang mga mata'y nagliliyab ang matalim na titig na tila ba nagbabadya ng wakas. Nang masilayan ang nangyayari, nagpanik ang Crown Prince, dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, at habang mahigpit na hawak-hawak ang sugat sa kanyang leeg, mariin niyang pasiga na winika, huhuwag kang lalapit. Ngunit sa isang iglap, biglang naglaho si Yun Ian gamit ang kanyang shadow steps, iniwan lamang niya ang maitim na usok na unti-unting kumalat sa kanyang kinatatayuan, tila aninong nagbabadya ng kamatayan. Nang makita ito, walang pag-aalinlangan na nagpakawala ng sunod-sunod na sandblast, ang Crown Prince, desperadong umaasang tatamaan si Yun Ian, bakas sa kanyang mukha ang pinaghalong takot at galit, habang pasiga niyang isinambit, lumayo ka, huwag kang lalapit, umalis ka rito. Pagkatapos, mabilis siyang umurong mula sa kanyang kinatatayuan, pilit na kumukuha ng distansya, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagnanais na makatakas, habang patuloy na hawak-hawak ang kanyang sugatang leeg. Ngunit walang pagdadalawang isip na sinundan siya ni Yun Ian bago pa siya makalayo, sa kanyang mukha'y bakas ang mabigat na determinasyon, at mariin niyang winika, hindi ko siya maaaring palayain. At sa isang kisap mata, buong lakas na pinakawalan ni Yun Ian ang isang mabigat at malinis na hiwa ng espada mula sa kanyang likuran, napahiyaw ang Crown Prince sa matinding sakit, at sa isang iglap ay naputol ang kanyang mga binti, malakas siyang bumagsak, napasubsob sa lupa, at humiyaw ng ubod lakas sa tindi ng kirot. Sa sandaling yun, pilit na humarap ang Crown Prince, bahagyang nakahiga sa lupa, wala ng mga binti, bakas sa kanyang mukha ang matinding takot, at pasiga niyang winika, isa ka lamang na martial artist, paano ito naging posible? Unti-unting naglakad si Yun Ian papalapit, mabigat ang bawat hakbang, hawak-hawak ang kanyang espada, sa kanyang mukha'y bakas ang walang pag-aalinlangang determinasyon na tapusin ang laban. Kasabay nito, mariing sambit ng Crown Prince, puno ng takot at kaba, sabi ko huwag kang lalapit, iniisip mo bang makatarungan ang ginagawa mo? At may halong paghamak pa niyang idinagdag, ang ginagawa mo ay walang pinagkaiba sa kalupitan ng Jin Clan. Ngumisi ng may masamang ekspresyon ng Crown Prince, at mariin niyang winika, puno ng paghamak, sa tingin mo ba nakarating ang mga cultivator ng Jin Clan sa foundation building stage nang hindi umiinom ng mga pil? Idinagdag pa niya, may halong panunuya, ganoon ka rin, hindi ba't nakatanggap ka ng pil mula sa aking ama ilang taon na ang nakalipas, ininom mo yun, kaya wala kang pinagkaiba. Nang marinig ito, agad na inilabas ni Yun Ian ang pulang elixir na tinutukoy ng Crown Prince, isang bagay na hinubog mula sa mga essence ng mga buhay na tao, mariin niyang inilahad, ito ba ang tinutukoy mo? At sa isang iglap, dinurog niya ang elixir gamit lamang ang kanyang daliri, bakas sa kanyang mukha ang puot at matinding galit, habang mariin niyang winika, huwag kang mag-alala, kailanman ay hindi ko iinumin ang anumang bagay na nilikha ng mga kultibador na yun. Nang masaksihan ito, natigilan ang Crown Prince, nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang bibig ay nanatiling tikom, tila nawala ng tinig sa matinding pagkabigla. Sa sandaling yun, lumapit si Yun Ian, mahigpit na hinawakan at itinaas ang kanyang espada, handang tapusin ang lahat, mariin niyang winika, puno ng paghamak, Palem, Hangal na prinsipe. Nang marinig ito, agad na nagmakaawa ang Crown Prince para sa kanyang buhay, nanginginig at balot ng takot, ngunit hindi nagpatinag si Yun Ian, mabilis at malinis niyang inindayog ang kanyang espada, ang talam nito'y kumikislap na parang kidlat. Ngunit bago pa tumama ang kanyang atake, isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang biglang bumulusok, isang laser beam ang tumama ng malinis sa leeg ni Yun Ian, at sa isang kisap mata, napugutan siya ng ulo. Doon, makikita ang kanyang paningin na nakabaliktad, nakatitig sa sariling katawan na nakatindig pa rin,
hawak ang espada na nakatutok sa Crown Prince, mariin niyang sambit, puno ng pagtataka, bakit baliktad ang aking katawan? At agad niyang napagtanto ang katotohanan, napugutan siya ng ulo, mariin niyang winika, habang malakas na bumagsak ang kanyang ulo sa lupa, naiintindihan ko, napugutan ako, idinagdag pa niya, puno ng bigat, ang ataking ito, imposibleng magawa ng isang cultivator na nasa Chirify-ng stage lamang. Patuloy siyang nagsalita, habang dumadaloy sa kanyang isipan ang mga alaala, isang realm na higit pa sa Chirify-ng, tanging isang foundation building cultivator, o si Kim Young-hoon na lumampas sa 5 energies converging to the origin, ang makakagawa nito, at may bigat sa kanyang tinig, ang aking buhay, muling dumadaan sa aking mga mata, lahat ng buhay na naranasan ko mula pa sa aking unang regression, o ito ba'y ang pangalawa? Sa kanyang alaala, nasalayan ang matinding pakikidigma ni Kim Young-hoon laban sa isang cultivator, walang awa niya itong pinugutan ng ulo, bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon. Pagkatapos, masiglang itinaas ni Kim Young-hoon ang kanyang espada, at may halakhak ng tagumpay na inilahad, sa wakas, napatay ko ang isang foundation building cultivator, idinagdag pa niya, puno ng kumpiyansa, ang mga martial artist ay kayang talunin ang mga cultivator. Sa sandaling yun, mariing inilahad ni Yun Ian, mabigat ang tinig habang unti-unting nawawala ang kanyang ulirat, matagal na panahon na ang nakalipas, ang ating ikalawang buhay ay dumaan na parang isang kisap mata, tinuruan ko si Young-hoon, at magkasama naming hinarap ang mga cultivator, may mga araw na puno kami ng pag-asa na matatalo sila, at may mga araw na nakita naming gumuho ang lahat ng iyon, wala akong nagawa noon. Dagdag pa niya, puno ng hinanakit at pagsisisi, kung mas malakas lang ako, kung mas nagsikap pa ako, kung mas malayo ang aking naabot, mas malakas, mas matatag, mas mataas pa. Sa puntong ito, makikita ang ulo ni Yun Ian na nakahandusay sa lupa, ngunit bakas pa rin sa kanyang ekspresyon ang matinding determinasyon at pagnanais na patayin ang Crown Prince, mariin niyang winika sa kanyang sarili, sa wakas, narating ko ang realm na matagal ko nang pinapangarap, hindi ako maaaring mamatay ngayon, hindi sa pagkakataong ito. At may matalim na titig na puno ng paghamak, idinugtong pa niya, kailangan ko siyang putulin, tiyak na kailangan kong gawin ito. Samantala, sa kabilang panig, tulala ang Crown Prince sa matinding pagkagulat, mariin ang kanyang mga mata sa jade pendant na nakasabit sa kanyang leeg, ngayoy umuusok, mariin niyang sambit, bubuhay pa ako. Dagdag pa niya, habang nakatitig sa pendant, ito ang artifact na ibinigay sa akin ng aking ama. Sinabi niyang mayroon itong isang beses na kakayahang umatake gamit ang kapangyarihan ng foundation building. Pagkatapos, malakas siyang tumawa, puno ng kasiyahan at paghamak, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa pugot na katawan ni Yun Ian, mariin niyang ipinahayag. Panalo ako, ikaw na mortal, mariin namang winika ni Yun Ian sa kanyang sarili, mabigat ang tinig, bakit laging ang mga cultivator ang nagwawagi? Dito, sumilay sa kanyang alaala ang pakikipagharap ni Kim Young-hoon sa napakaraming cultivator mula sa Mockley clan, bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon, habang mariin niyang winika ng may kumpiyansa, ang mga nagtatayo ng kanilang foundation at nagkukultiba, darating din ang kanilang wakas, ngayon, ang mga martial artist ay kayang lumaban sa mga cultivator. Mariing tanong naman ng matandang pinuno ng Mockley clan, puno ng pang-uuyam, at ano ngayon, mortal? Nang mapagtanto ni Yun Ian ang sobrang dami ng mga kalaban, nanlaki ang kanyang mga mata, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat habang mariin niyang winika, 50, foundation building cultivators. At sa sandaling yun, dumagundong ang tinig ng naratibo, kasabay ng tanawin ng isang kalawakan na puno ng mga bituin. Ang pinakadakilang martial artist sa buong mundo ay nagawang talunin ng isang cultivator, ngunit ang mga cultivator ay kasandami ng mga bituin sa kalangitan. Sa puntong ito, makikita pa rin ang kamay ni Yun Ian na mahigpit na nakahawak sa kanyang espada, kahit pugot ang kanyang ulo, samantala, ang Crown Prince ay napatingin sa sariling kamay na nababalutan ng dugo. Napamura siya, bakas sa kanyang mukha ang matinding galit, habang mariin niyang isinambit, demonyo, naubos ko na ang lahat ng aking spiritual power. Sa sandaling yun, sumilay sa alaala ni Yun Ian ang kanyang nakaraan, nakahandusay, nakalibing ang ibabang bahagi ng katawan, nakatingala sa langit, bakas sa mukha ang panghihina at takot. Mariin niyang winika, isang pader na hindi ko kayang lampasan, isang bagay na higit sa aking kakayahan, at may bigat sa tinig ang kanyang dagdag, noon, muntik na akong sumuko,
ang bigat ng presyon ay halos nagtulak sa akin na talikuran ang martial arts at bumalik na lamang sa pagiging tindero ng sabon, ngunit siya ay iba. Samantala, bahagyang natigilan ng Crown Prince, napakunot ang kanyang noo, at ang kanyang mga matay nakapako sa kalangitan, Worry may nararamdamang panganib na dumarating. Patuloy na sumilay sa alaala ni Yun Ian ang pakikipaglaban sa mga cultivator mula sa Mopli clan, mariin niyang winika, puno ng determinasyon. Ako na ang haarang sa kanila, tumakbo ka, kuya. Sa kasalukuyan, makikita ang pugot ulong katawan ni Yun Ian na unti-unting itinataas, mahigpit pa ring hawak ang espada, bigla niyang naunawaan, obsession, isang walang hanggang pagnanasa na kitilin ang buhay ng Crown Prince. Nang masaksihan ito, humahagulgol sa takot ang Crown Prince, nagpanik siya, dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib. Habang pasiga niyang winika, ano ito, huwag mo akong lokohin. Paano nagagawa ng isang mortal na tulad mo ang ganitong pagkahumaling? Paano? Balik sa alaala ni Yun Ian, nakikita siyang sumisigaw, mariin ang tinig, huwag mong ialay ang sarili mo, huwag kang umalis, kuya. Ngunit hindi natinag si Kim Yang-hoon, bahagya lamang siyang lumingon, may mahina hong ekspresyon, at winika, lagi mong ibinibigay ang lahat, matagal na kitang pinagmamasdan, makikita mo rin ang pagsikat ng araw sa mas magagandang bukas. Balik sa kasalukuyan, isang imahe ni Kim Yang-hoon ang sumanib sa pugot ulong katawan ni Yun Ian, walang habas nitong pinugutan ng ulo ang Crown Prince, bago tuluyang mawala ng buhay, mariing napasigaw ang Crown Prince, bakit hindi ka sumusuko? Sa puntong ito, makikita ang pugot ulong katawan ni Yun Ian, nababalutan ng dugo ang kanyang espada, mahigpit pa ring hawak-hawak hudyat ng kanyang pagtatagumpay sa pagkitil ng buhay ng Crown Prince, mariing ipinahayag ng naratibo, si So Yun Ian ay nagsanay ng martial art sa buong buhay niya. Ang kanyang katawan ay dumanas ng walang katapusang paghihirap, at ang kanyang kamay ay humawak sa espada hanggang sa ito'y mabasag. Dagdag pa ng naratibo, ang martial arts na kanyang pinino sa buong buhay niya. Ginamit niya ang kanyang katawan kahit matapos ang kamatayan upang tapusin ang kanyang misyon. Makikita ang pugot na ulo ng Crown Prince na nakahandusay sa lupa. Habang mariing ipinahayag ng naratibo, si Prinsipe Mok Lee-hyun ay nabalot ng hindi masukat na takot hanggang sa kanyang kamatayan. At habang nakapikit na ang mga mata ng pugot na ulo ni Yun Ian, mariing idinagdag ng naratibo, at nang bumagsak ang ulo ni So Yun Ian sa lupa, siya'y nakangiti pa rin, ginugol niya ang buong buhay sa pagpipino ng sarili, at doon iyon nagtapos. Bago tuluyang maglaho ang kanyang ulirat, naisalayan ni Yun Ian sa kanyang isipan si Kim Yang-hoon, nakatayo ng marangal, may matamis na ngiti, malumay niyang winika, puno ng kumpiyansa, ganyan ang paraan, magpatuloy ka, ang iyong pagsisikap ay kailanman hindi ka ipagkakanulo. At idinagdag pa niya, habang nakasandig ang kamay sa kanyang balakang, panatilihin ang isipan na kung makakamtan mo ang kaliwanagan sa umaga, maaari kang mamatay ng payapa sa gabi. Dito, mariing inilahad ni Yun Ian bago tuluyang mawala ang ulirat, habang sumisilip ang isang imahe ng espiritu ng isang USA na may kulay berde, kung makakamtan ko ang kaliwanagan sa umaga, maaari akong mamatay ng kontento sa gabi, huwag mong kalilimutan ang damdaming yun, ang iyong pagsisikap ay tiyak na magbubunga ng isang umagang karapat-dapat sa iyong pawis. Hindi nagtagal, tuluyan ang nawala ang buhay ni Yun Ian, at mariing inilahad ng naratibo, iyon ang ikalimang regression ni So Yun Ian.